Welcome back to our series, Hate ni Lord Yan. Alamin natin ang isa pang bagay na ayon sa aklat ng Kawikaan ay kinamumuhian ng Diyos. Hindi makakalusot ang mga sinungaling sa Diyos. Pwede ka bang mag-extend to help us find a replacement? In exchange, i-retire ka namin at ibigay ang mga request mo, ang sabi ng President kasama ng VP sa kanyang director nang matanggap ang resignation letter nito. Pero makalipas ang ilang araw, tinawag ang director at binigay ang acceptance letter of resignation kung saan ay nakasulat ang extension date pero wala ang mga ipinangako. Ano ang nangyari? Tanong ng direktor, nagulat na gulat. I changed my mind. Nag-resign ka, kaya bakit ka namin bibigyan ng benefits? No comment ang VP. Sinasabi nga mga taong sinungaling ay mahilig sa knee-jerk reaction because they go into survival mode. Dahil shaken ang kanilang comfort zone, hindi nila maiwasang pagtakpan ang kanilang painful truth. They spin beautiful words to convince others of their sincerity and good intentions. Or they blame others for their actions or wrongdoings, gaya ng ginawa ng presidente sa kwento natin. Unfortunately, other people suffer. Alam mo bang nagsinungaling si Abraham tungkol sa tunay nilang relasyon ni Sarah bilang mag-asawa? Sabi sa Genesis 20:1-2, nilisa ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negev sa pagitan ng Kadesh at Shur at tumira sa Gerar. Habang siya ay naroon, kapatid ang pakilala niya kay Sarah, kaya ito ay pinakuha ni Abimelech, hari ng Gerar. In a dream, God told Abimelech that Sarah was married. Sa confrontation ni Abimelech at Abraham, sinabi ni Abimelech, ano bang pumasok diyan sa isip mo? At ginawa mo ang mga bagay na ito. Sumagot si Abraham, akala ko po'y walang takot sa Diyos sa mga taga rito at nangamba akong baka patayin nila ako para makuha ang aking asawa. Lumabas ang katotohanan. Abraham wanted to preserve his own life, so he lied and compromised Sarah. At kung nagkaroon ng sexual encounter between Abimelech and Sarah, death ang sure punishment ng Diyos sa hari. Pero hindi nakalusot si Abraham sa kanyang kasinungalingan dahil God intervened to right the wrong and protected the innocent. Let's pray. Panginoon, inaamin ko po na nakapagsinungaling po ako at nakasakit sa iba. Tulungan ninyo ako maging tapat at magsabi ng totoo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-isipan mo kung anong pagsisinungaling ang iyong ginawa sa linggong ito. Humingi ng kapatawaran sa Diyos at kung maaari sa iyong nasaktan. Ang taong sinungaling ay galit sa kapwa. Ang madayang salita ay nagpapahamak sa iba. Mga Kawikaan 26:28. We hope you'll join us again tomorrow and learn from our series, Hate ni Lord Yan. Ako po si Pastor Alex Tinsay na nagsasabing, gumawa po tayo ng tama at wasto sa lahat ng panahon upang malugod ang Diyos sa atin. God bless you all.